Hi everyone! Welcome back to my channel. At kung bagong pasok ka sa channel ko, hello and welcome. And don't forget guys to subscribe my channel dahil marami tayong tutorial dito sa channel ko. Merong nag-comment guys doon sa video ko ng DFA na 10 years validity. And ang comment na to ay galing kay Clinton Fabella 7926. Sabi niya guys, ano po ang mga ID na kailangang dalhin kapag nag-claim ka na ng passport? I think, Sir Clinton, ang ibig mo pong sabihin, sa pagkaintindi ko po is, ano yung mga ID na dadalhin mo kapag pupunta ka na sa DFA. Kasi po, kapag nag-appointment ka online, and ang first visit mo po doon is hindi mo po agad makukuha ang iyong passport. So, kapag regular processing yan, naabot po yan ng 12 days or 12 to 14 days. And kapag rush naman po yan, is aabot po siya ng 7 days. So, hindi po kapag nag-online ka appointment, tapos pupunta ka doon, sa appointment mo, makukuha mo agad. So, hindi po siya. Kaya nga po, doon po sa appointment, sa online mo, meron po doon 150 pesos na delivery charge. Kasama po doon sa binabayaran mo dahil i-deliver po yung passport mo po. So, ngayon guys, pag-uusapan natin ano bang mga IDs na ina-accept sa DFA passport kapag ikaw ay kukuha na ng passport mo. Without further ado, tara! So, nakikita nyo ngayon guys sa aking screen, updated po ito guys ha, kung nakita nyo dito sa taas. Saturday, October 21, 2023. And nandyan din yung oras guys. So, today is 6 p.m. Ayan. So, updated to na list of valid ID na tinatanggap sa passport. Okay? So, valid IDs for passport application. List of acceptable IDs for Philippine passport application, any of the following with one photocopy. So, i-photocopy mo po guys yung iyong mga ID. So, ngayon, ang ina-accept sa kanila guys is the national ID. So, the following IDs may also be used in lieu of national ID. So, kapag wala kang national ID guys, we have here, ina-accept kay DFA number 1 yung SSS card. So, kahit yung mga old na SSS ID guys, ina-accept po yan kay DFA. Next, Government Service Insurance System or the GSIS card. Next naman is the Unified Multipurpose Identification or the UMID card. Ito yung UMID card guys, ito yung bago ngayon sa SSS, yung bagong ID. So, ako wala akong UMID card guys, kaya nung pumunta ako doon, ang gamit ko is the SSS card and my national ID. Next, kung meron ka ring Land Transportation Office o the LTO driver's license. So, driver's license cards expiring on April 24 until October 31, 2023 and said expired cards perforated during the renewal process are accepted together with the temporary license in paper format. And the next guys, kung meron ka ding PRC, ayan, so merong mga PRC ID dyan, that's it, acceptable po yan syempre. And ito na nga, yung national ID, then Overseas Workers Welfare Administration or yung OWA e-card. Ayan, sa mga ano natin dyan, sa mga FW, ayan, so yung may mga OWA e-card, ina-accept po yan kay DFA. Commission on Election or COMELEC Voters ID or voter certificate issued from COMELEC main office in Intramuros, Manila. National Police or PNP permit to carry firearms outside residence. Senior Citizen ID. Yun sa mga senior citizen natin dyan, may mga ID, this is acceptable also po sa DFA. Airman license issued August 2016 onward. Philippine Postal ID issued November 16 onwards. May mga postal ID dyan. Pero sa ngayon, I think naka-suspend pa ata ang postal ID guys. Anyway, ang postal ID guys, gagawan ko yan ng separate video. Pupunta ako mismo guys sa post office para i-check yung postal status ng postal ID kung suspended pa rin or kung suspended man hanggang kailan yung suspended. Okay, so keep on watching guys sa mga nag-aabang dyan ng postal ID update. Sisikapin ko pong ma-release ko next week yan. Makuha ako ng update niya next week and magawan ko siya ng video
Kaya, subscribe kayo guys sa channel ko and i-click nyo yung notification bell para pag nag-upload ako guys ng video, mano-notify po kayo agad. And Seafarer's Record Book, SRB, or Seafarer's Identity Document must be issued Feb 2020 onwards. Issued by the Maritime Industry Authority or Marina. Then, valid or latest passport for renewal or renewal of passport. Ayan. So, kagaya sa binanggit ko guys doon sa unang video ko with the passport, kapag magre-renew po kayo guys, dadalhin nyo po yung old old DFA passport nyo, kakailanganin po yan, hanapin po yan sa inyo. Then, school ID if applicable. Ayan. Sa mga student natin dyan, no, kailangan po ng school ID kung kukuha kayo. And then, for minor applicants, if school ID is not applicable, certificate of enrollment with photo of minor and dry seal of school. For adult applicants, school ID and certificate of registration. And then, so merong note dito, for applicants based overseas, they may use their host government-issued ID showing their past Philippine citizen, example residence card. All IDs presented should be readable, untampered, and contain consistent information with the documents presented upon application. Original and photocopy of IDs and supporting documents are required to be presented upon application. So guys, maliban dito sa mga IDs guys, suggest ko lang kapag pupunta kayo sa DFA, kung ano yung mga IDs, lahat ng IDs na meron kayo, luma man yan or bago, dalhin nyo guys, together with your birth certificate and your marriage certificate. Actually, ganyan yung ginawa ko guys nung kumuha ako ng passport. Kasi first time ko kumuha ng passport na married status na ako, nag-change ako ng last name ko. And then, wala pa akong valid ID na naka-Hilton Desk. Ang meron lang ako guys is the SSS ID, old SSS ID, tapos naka-ano pa siya. Naka-single pa yung last name ko doon. So, ang ginawa ko, dinala ko birth certificate, marriage certificate, SSID, PhilHealth, TIN, Pag-ibig loyalty card. Kahit alam kong hindi ina-accept ang Pag-ibig loyalty card sa ibang transaction, guys. Kasi yung Pag-ibig loyalty card, para lang yung talaga yun sa Pag-ibig. Valid ID lang siya for Pag-ibig. Hindi siya magamit kahit saan. So, yung dinala ko pa rin yun. So, ganun yung gawin nyo, guys. Dalhin nyo lahat ng IDs na meron kayo. Wala namang mawawala. Hindi naman yan isang sako na gano'n na kabigat ang bitbitin nyo, diba? So, gano'n. Dalhin nyo siya, guys. And then, kapag i-deliver naman na sa inyo yung inyong passport, kailangan nyo lang naman mag-present ang valid ID. Nandun naman yan, guys, sa application, sa online appointment, no? Nakalagay naman doon. And meron din doon, kung hindi kayo ang magre-receive ng passport nyo, ilalagay nyo rin doon yung authorized representative. So, meron doon sa online DFA appointment. So, makikita nyo yan doon, guys. Okay, so na-discuss ko na lahat, guys, ng mga IDs, valid IDs na ina-accept kay DFA. And as you can see nga, guys, doon sa ating screen, updated po yan. Okay? Kung meron kayong mga questions, guys, just comment below. And remind ko lang, guys, ha, kung meron kayong mga questions sa video ko dito sa YouTube, please, dito lang din po ninyo i-comment kung saang video nyo napanood. Doon kayo mag-comment ng tanong nyo, guys. Huwag po sa messenger ko, please. So, hindi po ako nag-accept, guys, sa messenger, no? Kasi ang daming message request na na-receive ko sa messenger. May mga tanong sila dahil napanood nila dito sa YouTube. So, if you have questions, guys, dito lang din kayo sa YouTube magko-comment. Sumasagot naman po ako. Okay, kung may natutunan kayo, guys, sa video ko na to, kung nakatulong po ito sa inyo ng malaki, please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, everyone!